Welcome back guys sa another video. So pupunta kami ngayon sa may open house na naman kami. So itong bahay na to is bungalow pa rin siya. May pool pa rin. So nasunod naman yung preference ko. Maganda yung location niya. 10 minutes walk lang sa mall at saka sa mga outlet store. Pero ang kulang dito sa bahay na to is yung closed garage na hinahanap ko. Kasi nga, mas maganda talaga kapag merong closed garage. Yung parang, feel mo na may bahay ka, na pang Canada talaga yung dating niya. So, yun yung nakikita kong problem. So, hindi rin nasunod. So, based sa picture, maganda naman. Pero, hindi nga nasunod yung preference ko. Mataas talaga ang standard ko. Kasi, syempre, mahal yung bahay dito. 600,000 siya. Pero, kung magka-counter offer ako dito sa bahay na to, siguro mga 550 lang. Kasi hindi nga nasunod yung gusto ko, di ba? At saka renovated naman, bago yung ref, bago yung cooking stove niya. Unlike dun sa isa, kahit paano na-renovate siya, complete yung basement at meron ding room sa ilalim na pwede mo rin siya i-parent sa isang family. So maganda yung house, maganda. Ito pa yung pinakagusto ko doon. Overlooking yung master bedroom. Yan talaga yung pinaka number 1 na requirement. Pero second kasi sa akin is yung garage. Gusto ko kasi sa harap pa lang. Magandang maganda na siya. At yun sa likod, overlooking yung pool niya dun sa master bedroom at saka sa dining room. So maganda. Maganda yung bahay. Pero, syempre, hindi pa rin ako sure sa ganon. So titingnan natin kung mas maganda siya sa personal. Ayun. So, in 2 minutes, nandun na tayo. Yun, yung location niya is malapit din sa office, like 3 minutes drive lang siya. Ayun, napakalapit. Pwede ring lakarin ng siguro mga 25 minutes. Kasi nga, dun talaga yung area ng office ko at nandun yung mga offices talaga dito sa area na to. So, maganda talaga yung location. Ayun. At saka isa pa, maganda yung harap niya kasi brick house siya. Pero hindi nga red, kasi gusto ko red brick house. So talagang ang dami kong requirements, 'di ba? Taasan natin yung standard natin para hindi tayo kagad bibili. Kagaya nung una na nag-down na ako, pero kinancel ko. So yon, tingnan natin sa personal kung mabubudol pa rin ba ako dito sa bahay nila. So yon. So ayan yung house. At least there's a security code in the... Sorry. Ito to. May amoy. Oh my God! So here's the thing. Where the other cat? Where's the... The pool is still uncovered. Sayang, hindi nila pinakita. The master bedroom. Let's check.
I don't know, the other cats is There's 10 cats. how many cats? Like 10? Like 6? Oh my god, the owner is living with the cats only. I think It's in the backyard. kaya nga eh, it's not family Smells owned. like cat. The owner just living with the pets. So merong finished basement, already finished. And the at nandito yung mga lumang. So merong kitchen dito. So ito yung basement. Fully ano siya, maganda. May sarili rin pa, may isa pang room. Wow! Malaki yung room niya, guys. Malaki. So, yan. This house is big enough. I think, ano to? So, malaki din yung closet niya. So, maganda. So, nagtataka lang ako, yung master bedroom sa taas is maliit. Nandun yung overlooking pool. At meron ditong room. Maybe because of the cats. Huh? They just keep covering it because maybe the cats will jump No, it's into not this. open yet. They didn't open the pool door. So they don't use the pool. No. Here. I think they are sisters, siblings. You don't want to be bad. One day or half a day, the guy comes and do it. And it could be $1,500. It's something that we check later, but usually when it's Reliance like this, and like It's just the smell. The smells like you were in a. It's So nandito kami sa second house na may pool ulit. So maganda naman yata po kaso wala pa rin siyang garage. So nandito tayo sa Ebury. Hindi ko type yung pangalan kasi Ebury eh. Medyo creepy sa akin. So ayan, ito yung neighborhood niya. I need to check everything because of this, especially this with the filter. Oh, they have a big closet. So nice. There's a granny clock. So, hindi ko lang type yung clock na yan. But I'm sure. Simple bathroom. And yeah, there's an old guy still living here. Okay. Everything is white. But the problem is this house is the window is so small, like it cannot see the
And the bathroom is just like you can have this. There's a chest drawer here. And some mystery house here. Bago siya. The laundry room seems nice. I hope it's a new one. Kasi medyo sensitive tayo sa mga damit natin. So, ayan guys. Wow. So, there's another room. Yeah, just this part. Back here is really nice. But the problem is the room upstairs. So, ang ganda ng pool guys. Ito talaga yung pool na gusto ko. See, maganda talaga siya. Dapat ganito ka bago. Kasi nga ready to swim ta. Pwede mo na siya gamitin anytime. Maganda oh. Ganda. So, ito talaga yung favorite part. Backyard. Ano siya eh. So that's the only part that we need to change. $2,000 to $3,000. Yeah, I know. I haven't seen inside. That's what I'm saying. Bago-bago. Ito yung mga bag. They drop it from 560 for 99, but they don't allow to. What I'm saying is, if it's not the right. So yun na nga guys, maganda yung house. So nakita na natin, almost perfect siya. Except for the master bedroom, hindi overlooking yung pool. So yun na lang yung problem natin. Pero madali lang naman siya paayos. So tara na. Welcome back guys. So chinek na namin yung pangalawang bahay. Mas maganda siya di hamak. Kasi well maintained, newly renovated. Saktong-sakto siya doon sa hinahanap ko. So yung kitchen bagong-bago. Medyo off nga lang ako dun sa paint niya. Pero okay lang yan. Madali lang naman i-repaint. Maganda yung living room, kitchen, bago. Okay naman yung mga cooking stove. Malinis talaga siya. Finished basement. 3 bedrooms sa taas, sa upper level. Pero itong bahay na to ay sa bungalow lang naman siya. Pero yung basement niya is meron pang mas malalim pa na basement. Yung 2 level yung basement niya. So, maganda yung basement kasi pangrenta talaga siya. Meron siyang separate na bedroom at may sarili siyang living room. So, ang pinaka-the best dito, part dito sa bahay, yung pool. Kasi malinis yung pool. Hindi mo na siya kailangan i-maintain. I mean, wala ka na i-repair. Kasi ang ganda ng pool, bagong-bago siya. Blue-blue. Tapos, wala siyang heater. Pero okay lang yon. Kaya naman namin mag-swimming ng walang heater. Pero kasi yun, maganda talaga yung pool. Yung heater pool, I think, so bibili mo na lang siguro yun, siguro mga nasa thousands na naman siya. Pero ang problem pa doon is yung master bedroom. Kailangan pa naming magpalagay ng full window kasi maliit nga yung window niya para overlooking yung pool. So, ayun, yung price niya is nasa 620,650. So, sinabi ko sa agent ko na kung mag-offer ako doon, siguro nasa 580 lang, 570. Kasi nga, syempre, hindi naman yan na perfect.
may kulang pa rin. Kasi ang kulang doon is yung closed garage. Kasi kailangan ko talaga meron akong closed garage. Kasi iba talaga pag meron kang closed garage. Kasi talagang parang pang-Canada talaga na bahay. So, hindi mo talaga mape-perfect. Kaya, medyo maghanap pa kami. Hindi pa ako. Pero, sa lahat na check namin, yun na yung pinakamagandang full house sa South. Ayun, maganda siya. Address niya is Ebury Street. Medyo hindi nga okay yung pangalan. Pero maganda siya. Yung brick house, perfect siya. Tapos may puno sa harap. Malaki yung front. Ganda din naman ang backyard. Pero syempre, hindi ganun ka-perfect yung backyard. Ang perfect na backyard kasi sa akin is may park siya sa likod na vacant siya. Dapat forest or park. Pero yun, may mga bahay pa siya sa likuran. May mga neighborhood pa sa likod. Pero ganun talaga, okay lang yun. Yun. Para sa akin, okay na siya. Almost perfect na siya. Siguro kung magka-counter offer ako doon, mababa pa rin. Kasi nga, overpriced pa rin sa akin yung 620,000. Kasi, yun nga, wala din yung closed garage na gusto ko. At kailangan ko pang i-repaint yung kitchen cabinet. Ang ganda ng living room niya. Kasi malaki yung window. Kagaya dun sa Willow Street, yun talaga gusto ko. Yung malaki yung window sa harap at saka sa likod. Kasi gusto ko talaga overlooking lahat. At yun, wala siyang walk-in closet. Pero, hindi siya big deal sa akin. Big deal talaga sa akin kapag ang pool ay malinis, well-maintained, bago talaga, okay na, hindi siya wrinkled, okay yung mantle niya. Tsaka, ang ganda ng kulay ng pool. Malaki yung backyard, maganda talaga, presentable siya. So, pero mag-check pa rin tayo, hindi tayo titigil sa paghahanap. Makukuha din natin yung dream house based sa price na gusto natin. So, siguro, almost perfect na lang. Kung meron na sana close garage yun, pwede na tayong mag-offer ng mas mababa. Di naman, ka-close dun sa posting price na yun. Kasi sa akin medyo overpriced pa rin siya dahil nga wala nga dun yung close garage na gusto ko. So, yun lang. So, yun. And now you're in the system, so you can just get your phone number and it'll show Okay. up. Oh, yan. Tingnan natin. Kasi ito. Kasi
sinasagot 200 na lang meters. natin yung ganitong Turn left on kagandang York weather. Street. So, Then nakita turn niyo left. yung weather na to. 33 degrees dito. Parang bihirang-bihira lang mangyari to dito. So, pag mga ganitong weather, lahat ng tao nagsisilayasan. So, ang daming mga sasakyan. Maganda talaga. Mas maganda talaga dito sa Ontario. Lalo na pag summer. Green na green yung paligid. So, ayan. Tingnan natin itong magandang village na to. Kasi gusto ko talaga siyang balikan. Dahil Use the left lane to turn left on Warncliffe Road South. Historical area dito na yung mga bahay is mga nasa centuries old na. So, maglalakad-lakad tayo. Balikan natin yung magagandang street na to. So, ayan. So, ito yung pottery niya. Ganda nitong building nito. So, nandito tayo sa cathedral. Nakita niyo, maganda itong cathedral. Maganda siya, guys. So, ayan. Medyo tinatamad ako maglakad kasi sobrang init ngayon. Ganda. So, dito yung mga old houses. So, ayan naman, yung cathedral. So, dito lang ito. So, malilim siya. Okay. 1880 pa siya. So, itong church na to is 1880 pa siya ginawa. Grabe, halos 200 years old na. So, ayan. Hindi na natin kaya maglakad, guys. Sobrang init. Parang gusto natin mag-winter na lang ulit. Sobrang init dito. Grabe. Hindi na kami sanay sa ganitong temperature. So, ayan. Chinek na namin yung magagandang bahay dito. Grabe, ang taas. So, ito yung dream house ko. Ganda, oh. Ang cute ng balcony niya. Gusto ko yung balcony niya, oh. Ganda. Very old. So, sana ganito yung bahay natin. Ang ganda. Nakaka-relax para sa akin yung mga ganitong bahay. Medyo ano kasi ako, more on character. Kaya medyo gusto ko yung mga classic look. Kasi parang ano siya eh. Hindi nawawala. Kumbaga, timeless. Kumbaga. Uy, meron crime ano dito oh. So, ayan. Ito po yung mga bahay. Maliliit lang siya. Pero cute. Cute yung mga bahay ah. Hindi ko mga bahay ng mga retirees. Mga yan. So, ito cute oh. Para ito yung bibili natin dapat na bahay. Nakatirang pare dito, parang ano na rin siya. Uncle.